Nasa waiting area lang si Portia at hinihintay na lumabas si Theodore. Mukhang sinamahan nito si Maggie papunta sa ward kung saan nakakonfine ang kanyang lolo. Nakatingin lamang siya sa paa niya at huminga ng ilang beses. Nasa kalahating oras din siyang naghihintay. Gusto pa nga siyang isama ni Theodore kanina pero siya na ang humindi. Baka sa inis niya kay Maggie ay hindi niya mapigilan ang sarili. Napatingin ulit siya sa digital clock sa itaas at tumayo. Puntahan ko na lang kaya, aniya sa sarili. Naglakad-lakad na lamang siya at pumunta sa nurse station para matanong ang room number ng lolo ni Maggie. Nang malaman ay umalis na siya kaagad at sumakay ng elevator. Paglabas niya ay tahimik na binagtas niya ang hallway at tinitingnan ang mga room number. Nang makita ang kwarto ay nakahinga siya ng maluwag. Akala niya ay naligaw na siya. Gabi pa naman na. Tahimik na masyado ang paligid at hindi naman lingid sa kanya na may mga kababalaghan sa mga hospitals. Akmang kakatok na siya ng mapansing nakabukas iyon ng kaunti. Ilang sandali pa ay narinig niya ang usapan sa loob. Mabuti naman at kasama mo si Theodore, Maggie, mahinang wika ng matanda. Lalo pang inilapit ni Portia ang sarili sa pinto para mas marinig pa ang usapan. Tila ba may nag-uudyok sa kanya na gawin iyon at baka pagsisihan niya. Curious siya masyado. Hindi na rin po ako magtatagal. Naghihintay po ang fiancé ko sa labas, sabat ni Theodore. Fiancé, ikakasal ka na? Tanong ng matanda. Opo, but Maggie, I thought nakausap mo na si Theodore. Lolo, iyon nga po wika ng dalaga. Akala ko pa naman bago ako mawala sa mundong to ay masilayan ko kayong dalawa na ikasal, anito. Halata sa boses nito ang disappointment. Napahawak naman si Portia sa puso niya nang marinig iyon. Para bang may kung anong sumaksak at biglang kumirot. Lolo, huwag po kayong magsalita ng ganyan, ani Maggie at tumawa pa talaga na para bang gustong-gusto ang sinabi ng matanda. Theodore, you've been good friends with my granddaughter. Baka sakaling mahanap mo sa sarili mo at matimbang ang sitwasyon. I'm willing to hand over my businesses to you kung pakakasalan mo siya. Masaya akong mamamatay kapag kayong dalawa ang nagkatuluyan, wika nito. Humigpit ang hawak ni Portia sa damit niya at napapikit. Pinili niyang umalis na lang kaysa marinig pa ang usapan nila. Wala siya sa huwisyo habang naglalakad. Pabalik-balik lang iyon sa utak niya. Huminga siya ng malalim at pilit kinakalma ang sarili. Ano nga ba ang laban niya kay Maggie kung sakali? Wala naman siyang ibang maibigay na tulong kay Theodore kung hindi ang pag-ibig niya lang para rito. Bumalik siya sa kinauupuan kanina at napahinga ng malalim. Malalim ang iniisip at ino-overthink ang mga nangyayari. Paano nga kaya kung sakaling matauhan na lang si Theodore na hindi na siya ang mahal nito? Portia, napahinga siya ulit ng malalim at hindi man lang napansin ang pagtawag sa kanya ng nobyo. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Napaangat naman siya ng tingin at nasal ayan si Theodore. Theodore, aniya at napakamot sa kanyang ulo sa kanginitian nito ng tipid. Sorry, hindi kita agad napansin, dagdag niya. Tumabi naman ito sa kanya at hinawakan ang kanyang karne. Pagod ka na no? I'm sorry, sambit nito. Sayo, hindi yata ako mapapagod pagdating sayo, aniya rito. Ngumiti naman si Theodore at hinalikan ang kanyang kamay, inakbayan siya nito at ilang beses na nagsabi ng I love you. Let's go home. Alam kong gusto mo nang matulog. May klase ka pa bukas, anito. Tumango naman siya at tumayo na silang dalawa. Holding hands while walking. Ramdam pa niya ang tinginan ng mga tao sa paligid nila. Medyo sanay na siya roon lalo pa at kapansin-pansin naman talaga itong fiancé niya. Theodore, wait. Sabay silang natigilan nang marinig ang pagtawag ni Maggie sa binata. Patakbong nilapitan siya ng dalaga at niyakap. Nagulat naman siya sa ginawa nito kaya sinubukan niya itong itulak subalit lalo lamang iyon hinigpitan ni Maggie. Nakangiti pa ito habang nakatingin kay Portia. Naikuyom naman ng dalaga ang kanyang mga daliri. What are you doing? Nakatingin lamang ng mariin si Portia rito at iniwas ang kanyang tingin kalaunan at hindi niya kayang tagalan ng tingin. Kita naman ni Theodore na nasaktan ng dalaga kaya buong lakas na itinulak niya si Maggie. I'm sorry, I didn't mean to. Sobrang saya ko lang talaga at sobrang thankful sa ginawa mo, Theodore. I'm sorry, sa dami ng mga pinagdadaanan ko ngayon sobrang laki ng naitulong mo sa akin. Lalong-lalo na sa request ni Lolo sa'yo.
Thank you talaga, sambit nito at umiiyak pa yata. Kumunat naman ang noo ni Portia sa narinig. Hindi kaya pumayag si Theodore na pakasalan si Maggie kapalit ng ari-arian nito. Hinunutin naman niya ang binata. Anong ibig mong sabihin? Sabat ni Portia. Tiningnan naman siya ni Maggie at nginitian. Ngiting ng uuyam. It's a private conversation between us. Masyadong mahaba na rin kung iisa-isahin ko. I'm just thankful dahil sa nakikita ko ay bumuti ang kalagayan ni Lolo. Pasensya na kayo sa abala ha, anito at nagpaalam na ring umalis. Tiningnan naman ni Portia si Theodore na ngayon ay para bang may gustong sabihin sa kanya. Ano ba ang ibig sabihin ni Maggie? Tanong niya rito. It's nothing, don't mind her, sagot nito. Kita niyang nagsisinungaling ito dahil hindi makatingin sa kanya ng derecho. Ba't hindi ka makatingin sa kin ng derecho? Nagsisinungaling ka ba sa kin? Tanong niya rito. Of course not, sagot nito. Huminga naman ng malalim si Portia at tinanguan siya. Sana nga hindi, aniya rito at nauna na ring lumabas. Portia, ani Theodore, hindi na niya ito pinansin at nauna na ring sumakay sa sasakyan. Nung makapasok na si Theodore ay kaagad na iniwas niya ang tingin dito. Nakatingin lang siya sa labas at ipinikit ang mata. Are you mad? Mahina hong tanong nito sa kanya. Umiling lamang siya at hindi na ito pinansin pa. Tahimik lang sila sa buong biyahe at hindi na rin siya kinulit pa ng binata. Umiiwas ito na baka pag-awayan pa nila. Ayaw niyang nagagalit ang dalaga dahil alam niyang iba ito kung magalit. I'm sorry kanina. Hindi ko siya dapat hinayaan na yakapin ako ng basta-basta, anito. Tumango lamang si Portia. Hindi naman mapakali ang binata. Nakarating na lamang sila sa bahay ay hindi pa rin umiimik ang dalaga. Nauna pa nga itong umakyat papunta sa kwarto nila. Hinayaan niya na lang muna para makapag-isip ito. Napakabigat ng dibdib ni Portia habang nakahiga at nakatagilid. Gustong-gusto na niya itong prangkohan pero hindi niya naman alam kung paano simulan. Noon pa man ay nagseselos na siya, pero iba ngayon, para siyang inuunti-unti ng sakit. Selos na selos siya, gusto na lang niyang sabunutin si Maggie. Ibang galit at inis itong nararamdaman niya. Makita niya lang ang pagmumukha ni Theodore ay nabubuhay na naman ang galit niya. Ni hindi man lang siya nagpaliwanag sakin. Nagsinungaling pa talaga, ba't kasi hindi na lang ako diretsahin kung mas matimbang sa kanya ang bruhang yun, aniya at gigil na napasigaw sa unan. Sa sobrang inis nga niya ay napaluhan na lamang siya. Sa sobrang sama ng kanyang loob ay napahagulgul pa siya. Bumukas ang pinto kaya nagmadali siyang pinunasan ang kanyang mata at tumalikod. Baby, did you just cry? Theodore asked. Mabilis na dinaluhan siya nito at niyakap. Nagpapasag naman si Portia subalit hindi nagpatinag ang binata. Lalo lamang siyang napaiyak ng malakas sa ginawa nito. What happened? Nag-aalalang tanong nito. Lumayo ka nga, singhal niya rito at napasinghot. No, I won't let you go. Sabihin mo muna sakin, did I do something wrong? Tanong nito. Galit na tiningnan naman ito ng dalaga. May ginawa ka ba para magalit ako ha? Balik tanong niya rito. Hindi naman maintindihan ng binata ang ipinapahiwatig niya. Bakit ba kailangan mo pang magsinungaling sa kin? Alam ko, narinig ko ang usapan niyo kanina sa ward. Kita naman niya ang paglaki ng mata ng binata. Halatang nagulat ito sa sinabi niya. Ilang sandali pa ay tumawa ito ng malakas. Inis na tinalikuran naman ito ni Portia. Now I get it. Kaya pala galit na galit ka, anito at nginitian siya. Sa tingin mo nakakatuwa iyon ha. Kung ayaw mo na sakin diretsahin mo ako. Hindi yung ginagawa mo akong tanga. Aalis at aalis ako ngayon din. Huwag mo akong gawing bobo, sanggal niya rito. Tinitigan lamang siya ng binata. Ilang sandali pa ay niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi naman siya makapasag dahil sobrang higpit ng yakap nito. Hinalikan pa ang kanyang noo. Narinig mo ba lahat? Baka naman hindi, kasi hindi naman ako nagsinungaling sa'yo. Well, siguro mali ko lang na sinabi kong wala. Sinabi ko lang yun dahil ayaw kong mag-alala ka. Ayaw kitang mag-overthink. But I think I was wrong. I'm sorry baby, malambing nitong saad. Ano ba sa tingin mo ang magiging reaction ko? Ayaw ko naman sanang maniwala roon. Binigyan kita ng benefit of the doubt. Pero kanina nung niyakap ka ni Maggie wala kang reaksyon sa sinabi niya.
Para bang pinararating nuan sa akin na may namamagitan talaga sa inyong dalawa, sagot niya rito. You know that I won't marry anyone else except you. Ikaw na ang kasama ko ngayon. Kung pera lang naman ang pag-uusapan meron ako nuan. Mahal na mahal kita Portia. Hindi tayo aabot sa ganito kung hindi kita totoong mahal. Don't worry, I'll keep my distance from Maggie. I know she's up to no good. Ayaw kong masaktan ka. Ayaw ko rin na nagseselos ka. Hindi ko gustong nakikita kang galit at nawawala ako sa huwisyo. Mababaliw ako kapag hindi mo ako pinapansin, mahinahong wika nito. Medyo kumalma naman ang dalaga. Takot lang ako, takot ako na baka iwan mo ako. Paano kung nontog ka na at ma-realize mong hindi pala talaga ako ang mahal mo? Paano kung magsawa ka na sa kin? Aniya rito. Umiling naman ito. It hurts me even more knowing you're hurting. Ayaw kong umiiyak ka nang dahil sa kin. I'm sorry kung minsan hindi ko napapansing nasasaktan ka na. Mahal mo ba talaga ako? Hindi mo ako iiwan. Hindi ka magpapakasal kay Maggie. Paninigurado niya Rio. Silly, of course. Kung gusto mo nga pakasal tayo agad bukas sambit nito. Natawa naman si Portia. I'm sorry, hindi dapat ako nag-asal bata kanina. Sorry kung nagpadala ako sa galit ko, aniya rito. It's valid. You feel that way and it's normal. Alam ko rin namang hindi mo mararamdaman ang ganyan ng walang rason. Kahit naman siguro ako, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko baka hindi lang ito ang nangyari. It's normal to feel threatened, lalo na kung mahal mo ang nakasalalay, sagot nito. Pero hindi ka ba talaga pumayag doon sa sinabi ng lolo ni Maggie? Yuzi senyarito. Napangiti naman si Theodore. Hindi nga ako pumayag doon mismo sa ex ko na muntik ko na ring pakasalan noon, kay Maggie pa kaya. Sagot nito. Bamusangot naman si Portia. Pinapamuka mo yata sa kin na marami kang babae aniya rito. Guwapo nga ako, pero hindi ako babero. Nabibilang lang kayo sa kamay ko, proud nitong sambit. Tumango naman si Portia at huminga ng malalim. Pero kung darating man ang panahon na ayaw mo na sa kin sabihan mo lang ako ha. Gusto kong tumanda kasama ka, pero kung hindi tayo para sa isa't isa hindi natin pwedeng ipilit iyon. Kung isang araw magising ka na hindi mo na pala ako gusto, huwag mo na akong saktan pa. Sabihin mo na lang agad sa kin at ako mismo ang lalayo sa'yo. Kita naman niyang sumama ang mukha ng binata. Stop it, I don't like what you're saying, sambit nito at niyakap siya ulit. Alam ko sa sarili kong ikaw lang ang mamahalin ko Portia. Kung darating man ang panahon na bawiin ka sakin sisiguraduhin ko sa'yong mahihirapan sila. Hindi ka nila makukuha sa kin. Portia, sama ka sa amin bukas, aya sa kanya ni Gemma. Saan? Sa bahay, birthday ko, nakangiting sagot nito. Talaga, advance happy birthday, nakangiting bati niya nito. Mas magiging happy yun kung pupunta ka sa bahay, saad nito. Susubukan ko, sagot niya rito. Sige na, Sabado naman bukas Istrikto ba nagjowa mo? Kung hindi niya kayang mawalay sa'yo dalhin mo na lang, sambit nito. Natawa naman si Portia. Sige na, pupunta na ako, aniya rito. Kaagad na kuminang naman ang mata ng kaibigan niya. Ano ba naggusto mong regalo? Yuzi senyarito. Kahit ano basta galing sa'yo. Kahit nga wala basta pumunta ka lang, esgaot nito. Sige, mga anong oras ba? 10 a.m. Para mas mahaba ang oras na magkasama tayo. Nasabihan ko na rin si Tim at ibang friends ko, sagot nito. Nga pala, nag-aral ka ba? May quiz tayo ngayon. Mabilis na kinuha ni Gemma ang notes niya at nag-review. Nagbasa na ako kagabi, sagot niya rito. Pakopya naman ako wala yatang pumapasok sa utak ko ngayon. Nakakainis. Hinamon kasi ako ng kapitbahay namin na mag-videoke kagabi. Nakalimutan ko tuloy na may quiz tayo, biusangot nitong sambit. Mahiya ka naman, sabat ni Tim na kara-rating lang. Narinig pa yata ang sinabi ni Gemma. Samimangot naman si Gemma rito. Mas nakakahiya kung ma-zero ako, wika ni Gemma. Ba't di kasi nag-aaral, reklamo ng binata. Natawa na lamang si Portia isasagutan ng dalawa. Mukhang wala pa yatang may planong magpatalo ni isa. Himala nga itong kaibigan niya at nakipagsagutan sa long-time crush nito. War kayo, bulong niya ito. Pinaikot naman ni Gemma ang kanyang mata. Oh, ano bang reaksyon iyan? Akala ko ba crush mo? Aniya rito.
Hindi na, ang feeling masyado. Hindi lang naman siya ang crush ko no, sagot nito. Nilingon ni Portia si Tim at nagkibit-balikat lang ito. Mukhang may dahilan nga ng pag-aaway. Nga pala, malapit na ang intramurals natin, may balak ka bang salihan na sports? Yuzisa nito sa kanya. Wala, hanggang water girl lang ako, natatawa niyang sagot dito. E kung sumali ka na lang kaya sa badminton team? Suhestyon ni Gemma sa kanya. Umiling naman siya. Hindi pwede, baka ako lang ang dahilan para matalo, natatawa niyang sagot dito. Grabe ka naman. Oo nga, wala akong sports eh. Cheer na lang kita, aniya rito. Sige na nga lang, ani Gemma at nag-study na naman. Matapos nga nilang mag-quiz ay ramdam niyang sobrang stress ni Gemma. Kitang-kita sa mukha nito. Nakakainis talaga ang professor na yun. Sana hindi ako zero, sambit nito at may iyak pa yata. Pinaghiwalay lang naman ang mga upuan nila at nakamonitor pa sa kanila kaya hirap na hirap ito. Okay ka lang, nag-aalalang tanong ni Portia sa kanya. Para itong lantang gulay na samandal sa kanyang balikat. Nag-agriculture ako kasi akala ko tanim-tanim lang. But may quiz. Reklamo nito at nagpapadyak pa. Ganoon talaga, ani Portia rito at inaya na lamang itong kumain sa cafeteria. Hindi nakasama si Tim at may try-out nga raw sa basketball team ng Agriculture Department. Portia, kumusta naman kayo ng jowa mo? Ang bait naman pala ng jowa mo. Pasensya ka na sa mga nasabi ko noon ha, Leon kasi ang mga chismis eh. Sabi nila mahilig daw sa babae, anito? Okay lang, kahit sino naman siguro Leon ang first impression sa kanya. Mabait si Theodore at malayong malayo sa sinasabi ng mga tao, sagot niya rito. Sa ganoong pagmumukha ba naman? Grabe sa kagwapuhan naman kasi iyon, ani Gemma. Tumango lamang si Portia. Hindi ka ba natatakot? Kasi sa ganoong mukha at estado sa buhay paniguradong marami ang nagkukumahog. Kitang-kita ko naman na sobrang mahal ka man. Grabe makatitig eh, para kang kakainin ng buhay, kinikilig nitong sambit. Natatakot din minsan, lalo na kapag pakiramdam ko wala akong binatbat. Kahit sino naman siguro. Lalo na kung mas maganda sa akin at mas may nako contribute sa kanyang tulong. Ano lang ba ang kaya kong ibigay sa kanya? Hanggang moral support lang naman ako, malungkot niyang saad. Nai-insecure ka pa sa lagay na yan ha? Ani Gemma at bamusangot. Di naman, grabe naman kung hindi, natatawa niyang sagot dito. Manalamin ka kaya Portia, matangkad ka, makinis, maganda, at sobrang inosente ng mukha. Hindi mo ba napapansin ang mga tinginan ng mga lalaki at babae tuwing dumadaan ka? Hangang-hanga kaya sila sa ganda mo, lalo na ako. Mabait ka pa at mayaman. Hindi hambog at sobrang low-key lang sa buhay. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ka nag-agriculture eh. Dapat sa'yo, tourism, o kaya flight attendant, sambit nito. Tumikwas naman ang kilay ni Portia sa narinig. Kung magsalita ka para muna akong sinasamba, aniya rito. Ay true, totoo yan, walang halong kaplastikan, anito at ninitian siya. Napailing na lamang si Portia at nagpatuloy na sa pagkain. Ewan ko sa'yo, basta ha, bukas pumunta ka. Malulungkot talaga ako kung hindi ka pupunta, anito. Tumango naman siya, oo na pag-uwi ko mamaya kakausapin ko si Theodore, sambit niya rito. Kita naman niya ang saya sa mukha nito. I can't wait na ipakilala ka sa family ko. For sure kung ano ang paghanga ko sa iyo lalo na sila, anito. Sige na, kumain ka na lang dyan, aniya rito at napailing. Natawa lamang si Gemma. Kinahapunan nga ay tinulungan na ni Portia si Genggeng na maganda ng pagkain nila. Gagabihin ba si Bossing ngayon? Tamong sa kanya ni Geng. Hindi yata, nag-text siya kanina na maaga siyang uuwi at sasabay siya sa ating kumain, sagot niya dito. Sana nga at baka abutin ka na naman ng madaling araw kahihinti sa kanya, saad naman ni Genggeng. Hayaan mo na, busy lang iyon sa trabaho, aniya rito. Portia, may kakilala akong manggagagamot sa probinsya. Bake gusto mong ipag-tirek natin yung kaluluwa ni Maggie, anito. Halatang inis na inis. Hoy, huwag naman, grabe siya. Bad yan, saway niya rito, natawanan si Genggeng. Sa tingin ko ang sama mo kapag nagalit. Feeling ko lang, sa sobrang bait at haba ng pasensya mo hindi ko gugustuhin kalabanan ka. Tahimik ka pero sa tingin ko malalim, aniya.
Napakunot noo naman si Portia at natawa. Baka nga, hindi ko rin alam kung paano ako kung magalit eh. Nagalit na ako noon sa ex ko pero hindi pa iyon ang sukdulan, sambit niya. Sabi ko na nga ba ani geng-geng. Tawang-tawa naman siya sa reaksyon nito. Ano ka ba, hindi naman ako ganoon. Banibiro lang kita, ganoon talaga, kahit sino naman siguro magtataka sa sarili nila kapag sukdulan na ang galit. Nagagawa ang mga bagay na hindi naman dapat, aniya rito. Sa bagay, kahit nga ako rin siguro. Sabay na napatingin sila sa living room nang marinig ang sasakyan ni Theodore. Sige na at maghahain na ako rito para makakain na kayo, wika ni Geng. Sabay na tayo, sagot ni Portia at lumabas na ng kusina. Napangiti siya nang masilayan ang nobyo. Nakangiti rin ito sa kanya. Bagamat klaro sa mukha nito ang pagod ay niyakap pa siya nito at inakbayan. Nagluto kami ni Geng. Tara, gutom ka na ba? Yuzi senyarito. Love, may nagsagot nito. Napangiti naman siya at tinulungan itong haborin ang suot na coat, pagkatapos ay pumasok na ng kusina para kumain. Kaagad na pinagsilbihan niya ito, para nga itong ilang araw na hindi nakakain. Sunod-sunod ang pagsubo nito. Hindi ka ba nakakain kanina? Tanong niya sa binata. Mabilis na sinalinan niya ng tubig nagbaso nito. Ininom naman iyon ni Theodore at ninitian siya. Nakalimutan ko ang oras kanina sa dami ng trabaho. Akala ko maaga pa, sagot nito. Nalungkot naman si Portia isa narinig mula rito. He's really a workaholic. Kain ka lang, aniya rito. Natutuwa rin siya at naubos nga nito ang ulam at kanin. Mabuti naman at mukhang nasarapan ka sa ulam. Paniguradong proud itong amo kung babae at ubos ang niluto niya, wika ni Geng Geng. Napangiti lamang si Portia at niligpit na ang kanilang pinagkainan. Huwag na, ako na, ani Geng at tinulak na silang dalawa palabas ng kusina. Trabaho ko to, bagot na ako kapanood ng K-drama. Hayaan nyo na ako, maglambangan lang kayo riyan, dagdag pa nito. Kapwa napangiti naman ang dalawa at pumunta na lamang sa living room. Theodore, bukas pala ay birthday ni Gemma, layong kaibigan ko na nakita mo na noon. In-invite niya ako, pwede ba akong pumunta? Tanong niya rito. Kita naman niya ang pagkunot ng noo nito. Pero kung ayaw mo okay lang, dugtong niya. Umiling naman si Theodore at hinawakan ang kanyang kamay. It's fine. Mukhang mabait naman ang kaibigan mo. Just take care of yourself, okay? Hindi kita masasamahan bukas at kailangan ko pang pumunta sa office. Marami pa kasi akong inaasikaso, baka mag-overtime pa. Okay rin na mag-enjoy ka kasama ang kaibigan mo, sagot nito. Napangiti naman si Portia at niyakap ito. Thank you, hayaan mo pag-uwi ko diretso ako sa opisina mo. Tutulungan kita, aniya rito. No need, ayaw kong pati ikaw ay madamay sa trabaho ko, anito. Umiling naman si Portia, I insist, dalhan na rin kita foods mo para may makain ka. Baka makalimutan mo na namang kumain wika niya. Thank you baby, sambit nito. Kinabukasan nga ay maaga siyang gumising para ipaghanda ang nobyo. Mamayang alas 10 ay magpapahatid din siya sa driver nito. Ayaw ni Theodore na mag-commute siya. Good morning, bati niya rito. Ngumiti naman ito at niyakap siya ng mahigpit. Inamoy pa nito ang kanyang buhok. Ang bango naman ng asawa ko, anito at hinalikan pa ang kanyang batok. Sus! Aniya at hinarap ito. Inilagay niya rin ang kanyang kamay sa leeg nito at tinitigan ang binata. Kung kailangan mo ang tulong ko, huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong sa akin. Alam kong wala akong ideya sa negosyo, pero may magagawa naman ako kahit papano. Kagaya ng pagtimpla ng kape, pagmassage sa iyo pag masakit ang ulo mo, pagluto ng pagkain mo, ganoon. Pagkatapos ng party mamaya ni Gemma diretso na ako sa office mo. May room naman doon di ba? Pwede namang doon na tayo matulog para hindi ka na magmaneho pa uwi. Hinawi nito ang iilang hibla ng kanyang buhok. Pagkatapos nito ay babawi ako sa iyo. Let's go for a trip to another country, wika nito. Tumango naman si Portia at niyakap ito. Sige na, kumain ka na para hindi ka malate, aniya rito at pinaghain na. Nang makaalis nga ito ay naiwan naman siya. Humiga siya sa couch at wala naman siyang gagawin. Maaga pa at tapos na ring maglinis si Geng Geng. Napatingin siya sa oras at almost 8 o'clock na.
Para na naman siyang hinihila at parang sinasakyan ang kanyang mata para pumikit. Nilalabanan niya iyon subalit hindi niya kinaya. Nagising na siya dahil kay Geng Geng. Buti na lang at nasabi niya rito na aalis siya. Portia, anong oras ka ba aalis? 9:45 na, anito. Pagod na napabangon naman ang dalaga at napahikab. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit pagod na pagod siya. Para bang galing siya sa trabaho at ayaw niyang maistorbo sa pagtutulog. Thank you Geng, wika niya at napasandal sa couch. Gusto niya pang matulog ulit. Ang bigat ng kanyang pakiramdam. Bakit? May problema ba? Tanong sa kanya ng matanda. Umiling naman siya rito. Ang bigat ng talukap ko. Para akong hinhele at gusto ko pang matulog ulit, sagot niya rito. Parang lately ang bilis mong makatulog ah. Hindi kaya buntis ka Portia. Magpa-check up ka kaya sa hospital para makasigurado. Iba na yang antok na yan, saad nito. Napalunok naman si Portia at hindi iyon inaasahan, paano nga kaya kung buntis siya? Paniguradong matutuwa si Theodore. Napangiti naman siya at inayos ang sarili. Sige, dadaan ako mamaya, aniya at tumayo na para asikasuhin ang sarili.